Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Pepper. It's been 2 years guys simula nang huling gumawa ako ng video about nails, nail tutorial, etc. etc. Kung itatanong nyo guys bakit ang tagal ng huli ako mag-upload ng video, marami kasing ganap sa buhay guys nangyari. Kung napapansin nyo noon, yung background ko is my nails is because kasalukuyan ako noon na pumapasok sa nail salon. But now, I have my own. Sa ngayon guys, home service na lang din ako or home base. Minsan dito sa bahay, minsan ako naman ang pumupunta sa mga clients ko. Umalis kasi ako doon sa work ko. Bale, 'di ba lumipat kami doon kung may nakakapanood sa inyo sa akin dati, lumipat kami ng pwesto kasi ginamit na nung landowner yung area. So, parang magpapalit yata ng ownership. Kaya kami nalipat sa ibang area. So, medyo nalalayuan na din ako doon. At then, at the same point, medyo nagkasakit din kaya kailangan huminto. And in God's will, God's provide na magkaroon tayo ng capital to have our own gamit. Magkaroon tayo ng sarili nating tools, gamit for nails, ganyan. Hindi kasi biro ang magsimula, guys, lalo na kung hindi ka ready, kung hindi ka prepared, tapos biglaan ka magdedesisyon na gusto mo ng magsarili. So, kailangan kong makahanap ng mga ganun kalaki and in God's will, nabigyan naman tayo, nakahanap tayo ng ganun kalaki, guys. Yan, sa 2 years na hindi ako nag-upload ng about nails, hindi ako gumagawa ng video, is busy ako na pag-create ng sarili kong journey. Kumbaga, naghanap ako ng maraming clients, ganyan, kasi hindi ganoon kadali kapag magsisimula ka pa lang. Then, hindi naman kasi mura yung gamit, lahat binibili mo. Ganun, parang nawalan ako ng time gumawa ng video kasi I have to focus sa pagsisimula. Kasi kapag nagsimula ako, wala na akong work, ganyan. So, wala ako ibang source of income. So, kailangan ko mag-focus. At so far, sa 2 years, guys, naging success naman tayo, no? Naging dumami yung mga clients natin sa home service. So, may iilan-ilan din tayong client, guys, na mas gusto nilang pumunta dito sa bahay kasi mas mura nga naman ang charge pag nasa bahay lang kaysa yung ako ang pumunta doon. Kaya, I'm so thankful na so far, mag 3 years na din simula nung nag-home service ako at hanggang ngayon dumadami naman yung clients. Hindi kumbaga hindi na sayang yung desisyon natin, hindi na balewala lahat ng plano natin na ano kasi sa simula guys, 'pag nag-uumpisa ka nakakatakot na baka malugi kasi business is business nga naman, baka malugi ka, baka hindi ka kumita or what. Pero ang kagandahan lang kasi dun sa iniwan kong salon kasi guys, meron ako mga regular clients na talagang sinundan ako kahit nasa labas na ako. Pero unti na lang siguro. Sila siguro hindi na umabot ng 5 person, ganyan. Pero kasi hindi ko lahat sinama. Hindi ko lahat ah, inano sila kasi paano na lang din yung salon na iniwan ko kung kukunin ko sila, 'di ba? So, bilang respeto din do'n sa salon, iniwan ko yung ibang clients ko. Pero balita ko, ah, may clients kasi guys na hindi yung salon yung pinupuntahan kundi yung nail tech na gusto nila. Kaya nung hindi ko sila nire-replyan, pumunta sila sa ibang salon. Yun ang last na balita ko, guys. Kung tatanungin niyo ko kung bakit mas pinili ko na magsarili, mag-home service kahit mahirap, kahit wala pa ako, hindi ako prepared, kahit hindi ako ready, bakit hindi ko na lang naisip na pumasok sa ibang salon, ganyan, or bakit nag-resign ako doon. Kasi guys, ang hirap. Naisip ko kasi na kailangan kong mag-grow. Nagsimula ako maging nail tech since 2013 until now 2026. So, kailangan kong mag-grow. Hindi ako pwedeng mag-stop lang doon kasi kulang pa din guys sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Sobrang kulang. Nag-surrender ako doon talaga sa pinasukan ko kasi sa loob ng 4 years wala akong benefits and
wala ang tanden sobrang toxic nung, atmosphere, parang sobrang toxic nung paligid. Kasi ang hirap 'pag ikaw yung nag-manage, ang dami mong iisipin, alalahanin, ang dami mong i-set aside, talaga sobrang hirap. Tapos wala akong commission, nagka-commission lately pero konti lang, kulang pa din. Then pagod lang lahat, parang gano'n ba. Kumbaga hindi ko rin masisi yung boss ko kasi yun lang ang kaya niyang ibigay. Hindi niya kayang mag-hire kasi sa dami ng ano ngayon, yung kompetensya sa nail industry. Kaya hindi ko siya mabi-blame kaya I decided na lang na mag-ano ng sarili ko, kumbaga yung sarili ko na yung income, ganyan. Naisip ko kung hindi ko sisimulan nun ngayon, kailan ko sisimulan, paano na lang ba? So, I take a rest, no, nagsimula ako kaya yun, yun ang dahilan, yun ang reason ko kung bakit mas pinili kong umpisahan talaga. Kasi hindi naman natin malalaman guys kung hindi natin talaga uumpisahan or hindi natin susubukan. So guys, for today's video, no, papakita ko sa inyo yung mga gamit na na-invest ko sa loob ng 3 taon. Yes, magti 3 years na kasi ngayong April, coming April. Papakita ko sa inyo yung gamit na dinadala ko 'pag home service, ganyan. Sa mga nanonood na nai-inspired na din na maging nail tech at magsarili, ayan. Guys, hindi biro, pero subukan niyo lang. Do'n niyo malalaman kung kaya niyo. Ayan, papakita ko sa inyo ngayon yung ginagamit ko, yung mga na-invest ko. Ah, Medyo madami-dami na kasi nung nagsimula ako madami na talaga siya guys. Hindi ako nagsimula na konti lang muna kasi depende naman din kasi yon sa inyo kung kaya nyo. Which is sabi ko nga kanina, binigyan tayo, nag-provide si Lord sa atin ng kapital. May taong lumapit sa akin, nag-offer. Grab ko yun kasi opportunity yun eh. So nagsimula ako na kompleto na talaga lahat kasi yung mga client ko kasi sanay sa salon na eh, yung pinasukan kong salon sanay sila na kumpleto, na kung ano yung gusto nilang inspo nasusunod ko talaga, kasi kumpleto ko sa gamit. Kaya nung nagsimula ako, ah, ginawa ko talaga yung best ko makumpleto na mabigay ko pa rin yung same service na nabigay ko sa kanila before. So ayan guys, let's check it out. Tingnan natin yung mga gamit ko, papakita ko sa inyo. Ito yung dalawang bag guys, lahat yan pang nails ang laman. Ayan, pero bubuksan natin yan later on. So, papakita ko muna sa inyo yung 1 year and a half kong gamit. Ayan, first investment ko na set ng gel is ito sa loob ng isang box. Ayan, madami yan. Ayan, lahat yan pang nails, guys. Ayan, hanggang sa ibabaw. Ayan, mga nail tips, gloves, ayan. Tapos ito mga supplies ko. Ayan, nandiyan yung nail file, bopper, ayan. Kasi hindi pa talaga totally na nakasetup ako dito sa bahay. Ayan, tapos ayun, mga gel din yun, yung mga jelly nude na madalas ginagamit natin pang base. Huwag niyo na i-mind yung suklay. Tapos ayan, nandyan yung mga nudes din, tapos nail tips na stocks ko. Then, lalagyan ng mga stones, tapos ito gel. Ayan. Ito yung pangalawang set ng gel na ginagamit ko ngayon. And, ayun yung brand niya. Ayan, guys. Hindi ito sobrang mahal, guys. Kumbaga, mas nag-e-invest ako sa mga top coat, base coat, primer, ganyan. And then, sa color, hindi din naman siya ganun ka, kumbaga depende naman sa choice niyo yun kung mag-start kayo, kung ano yung kaya niyo lang, and then kung ano yung tingin niyo na mas bet niyong gamitin. Ayan, wala namang ano yun guys, nakadepende yun sa inyo. Ayan yung pangalawa kong set. Tapos guys, kung naalala niyo yung ginawan ko ng video na UV lamp, yun pa din ang gamit ko hanggang ngayon. Nabasag na nga sa gitna kasi nahulog siya ng alaga kong pusa. Ayan. Tapos medyo na-erase na din yung numbers niya. Pero so far okay pa din siya gamitin, guys. At ang nagustuhan ko din talaga dito sa sa UV lamp na 'to, heavy duty talaga siya, guys. Kahit maghapon mo pa yan gamitin, okay lang. Hindi siya nakakasunog, hindi siya mainit. Tapos maliit lang siya, guys. Cute lang siya. Kasya lang ang isang kamay. And UV LED nga pala ito guys, hanggang 60 seconds lang siya. Any types of gel ay kaya niyang tuyuin, ma-extension man yan, ma-hard gel man yan, or gel polish, kayang-kaya niya yun guys. Kaya sobrang
gamit ko talaga ang UV lamp na 'to. Kung gusto niyo rin ng mga ganito guys, katulad ng mga ginagamit ko, ilalagay ko sa description box ang link kung saan ko ito nabili. Ito na nga yung dalawang bag guys. Ganito yung itsura niya. Ayan, binuksan ko na yung zipper para ready na. Ayan. Ah, medyo yung isang bag malinis na guys kasi tapos ko na yung nalinisan. Tapos ito medyo ano pa kasi medyo busy, sinisingit-singit lang namin siya sa oras sa paglilinis. Ayan. So, sa tagal-tagal guys, ayan, meron na ring kalmot ng pusa. Ayan, medyo nasira na din, medyo na ano na rin siya kasi sobrang tagal na guys. Tapos, grabe ang bigat ng laman ng isang, siguro nasa 15 kilos ang bigat ng isang bag. So, dalawa sila, so nasa 30. Kaya hindi mo talaga maiiwasan guys na maano talaga siya. Pero sobrang ano ako sa bag na to, sobrang thankful. Ang laki ng tulong niya sa akin. Tapos sa tagal-tagal, hindi pa rin siya bumigay. Medyo may naano lang siya, pero nakaya naman remedyohan. Natahi ko naman. Hindi naman siya mahirap tahiin kasi hindi din siya basta-basta na papasok ng tubig. Yun ang kagandahan sa bag na ito. Hindi siya basta-basta napapasok ng tubig. Kasi meron siyang foam dito sa gilid. Ayan. Tapos ang kagandahan sa bag na ito guys, meron siyang ganito na handle at pwede mo rin siyang gawing sling. Ayan o. Mahaba to guys. Pwede mo siyang gawing sling. Tapos pwede mo siyang depende sa tangkad mo or sa height mo, kung paano mo siya prefer dalhin. Ayan, meron siyang adjustment. Tapos sa loob ng bag na to guys, meron siyang ningit na pwede mo lagyan ng mga brushes mo. Ayan, sobrang gamit na gamit talaga ito sa mga nagho-home service na bag guys. Kung gusto nyo rin ng ganito, nasa description box lang, hanapin nyo lang guys. Ayan. Ganito yung mga na-invest ko guys sa loob ng 2 years and a half. Ito yung mga tools ko. Ayan, yung mga pang nail art ko. Ayan. Medyo madami-dami na din talaga. Siya. Yung iba nito guys, naubos na. Tapos yung iba pinimigay ko na. Yung hindi ko masyadong nagagamit or malapit na mag-expire. Ayan. Ayan guys, mga chrome, hollow powder, mga aurora powder. Ayan. Tapos ito yung isang lagayan ko ng stones. Marami pang walang laman. Ayan, marami pang walang laman kasi kung ano lang yung ginagamit ko, yun lang talaga ang ino-order ko guys. Ayan, nandito pa yung ibang chrome ko, chrome powder ko. Tapos, ayan, meron akong ganito guys, mga, ang tawag dito, nail sequence. Tapos, ayan yung ibang nail gel polish ko guys. Ayan siya. Naka-number siya, kaya ang bilis lang niyang hanapin. So, itong bag na to, hindi ko pa ito nalinisan. Kaya kung napapansin nyo, ang dami niya pang alikabok. Marami pa siyang dust. Gawa ng pag nag-home service kami, ino-open lang namin to. Kaya minsan yung alikabok napapasok dito. Lalo na kung malakas yung gamit lang na electric fan ng client natin, kaya napupunta dito minsan yung mga dust ng nails na nire-remove natin. So, ayan guys, tapos sa kabilang bag naman guys, ganito din yan. Nandito yung nail drill ko. Ito ding nail drill na to guys, sobrang laki ng tulong sa akin. Kasi ang tagal na din niya ito, pero lumalaban pa din. It's heavy duty nail drill. Ayan, lalagay ko din sa description box kung gusto nyo rin ng ganito. Ayan, tapos nandito yung aking mga ginagamit na nail beads. Ito yung isa. Andito din yung iba. Ayan, nandoon. Nandiyan yung lagayan niya. Tapos, dito yung bopper ko, nail file. Tapos, mga nail art brushes ko. Ayan, nandyan na. Kayo na lang bahalang umintindi dyan. Ito din yung ginagamit ko for mag-ombre design, ganyan. May kasama tong foam. Ayan, may cuticle oil. And then, ayan. Tapos, may silicone din ako dito for mga 3D flowers effect. Ayan. Kapag binuksan nyo din ito, guys, andito yung mga ibang pang nail art ko. Ang dami kong, nandito yung mga sequins kong iba. Ayan, mga foil. Tapos, meron din akong ganito. Ayan. Tapos, marami siya guys. Tapos, meron din beads, rhinestones.
Ayan. Tapos, ito, ginagamit ko 'to minsan pagmi-mix ng kulay. 'Pag meron akong gustong neon na gustong color neon na makuha, ito ginagamit ko minsan, hinahalo ko. Tapos meron din akong ganito guys, ayan. Kasi guys, ano talaga 'pag ang sarap kasi maging nete kapag kumpleto ka sa gamit, yung tipong kahit anong gustuhin na nail ends po ng client mo nasusunod mo, nagagawa mo kasi may gamit ka. Ayan, then parang ano ko na din talaga yung nail art guys. Ayan, ito nga pala yung mga beads ko guys na ginagamit. Yung iba, ito pinapalitan talaga 'to, may stock ako doon, yung una kong pinakita sa inyo ng mga box, andun yung stocks ko nito, ayan. Tapos ito yung ombre foam ko guys na ginagamit, ayan. Tapos meron din andito yung mga cat eye board ko, ayan. Meron din ako, marami yan, meron pang mga bilog, mga square, naka-cellophane lang. Mga ginagamit ko, tinatanggal ko lang dito kapag ginagamit ko para hindi siya maanuhan ng dumi. Tapos, ayan, to separator. Ayan, meron ako mga stickers pa ilan-ilan. Caviar, palette. Tapos, ito yung single na tinatawag ko na UV. Ginagamit ko din ito pag pantuyo ng mga nail art or sa rhinestones. Ayan. Tapos, sa ilalim naman nito guys, meron, ito yung rhinestones na ginagamit ko. Punong-puno talaga to guys. Ayan. Yung ibang stocks ko ng rhinestones guys, nandoon sa pinakita ko kanina na lagayan. Doon sa may parang stocks ko. Tapos, at ayun yung aking mga ginagamit na rhinestones. Ayan. Mostly, kung ano lang talaga yung madalas na nire-request ng mga client ko, yun lang yung binibili ko para hindi masayang yung pagbili. Kasi mahirap naman bili ka ng bili guys, tapos ma-stock lang, hindi ginagamit. Ayan. Yung pang malakas sa mga nail art lang, yun lang talaga yung mga inaano ko guys. Kasi hindi pa naman tayo ganun kalaki, wala naman tayong pwesto na salon or wala naman talaga tayong pwesto. Ayan, tapos ito yung remover pads, ito na lang natira. Tapos ito yung mga gamit ko guys. Ayan yung ibang gel, ayan yung aking mga ginagamit sa paglinis, softener, alcohol, fluid, Russian fluid. Ayan, nandyan lahat guys. So, ganyan siya kadami guys, kaya ganun din siya kabigat and hindi biro pag gusto mo makabili lahat agad nito. Medyo may kalakihan ng gastos guys, depende sa choice mo. May mga mura din naman mabibili, pero again, it's up to you kung ano yung tingin mo na babagay sa'yo, sa mga clients mo. Depende kasi yun sa ano din ng clients mo guys. Kung pangmasa ba yung market target mo, ano ba talaga yung target mo. Pero pag medyo class A yung target mo guys, kailangan mo rin minsan mag-invest talaga. Ayan, medyo mahal din yung price mo doon, pero mababawi mo rin naman. Sa over decade kong experience, I'm willing to share my knowledge. I'm willing to share my experiences to you all. Kaya abang-abang lang guys sa mga gusto magsimula at nai-inspired. Kung hindi nyo alam saan maka-order o ano yung gamit na gagamitin, check nyo lang sa akin description box or sa tag. Ayan, makikita nyo dyan. It's up to you kung yun ang gusto nyong gamitin. And sa mga nakatira sa Davao City na naghahanap ng mag-home service, ayan, feel free to contact me. Ayan, ilalagay ko din sa description box kung saan nyo ako pwedeng kontakin. Ayan, at meron din akong Facebook page kung gusto nyong ma-check yung mga gawa ko. Ayan, lalagay ko din yung aking Facebook page and yung link ng mga ginagamit ko sa baba. Hindi lahat, pero meron akong mga ilalagay sa description box. And yung iba is sa ibang video ko naman ilalagay sa mga nail tutorials ko para maliwanagan talaga kayo kung saan ko ginagamit yung gamit na yon. Kung gusto nyo po makapanood sa akin ng ibang video about nails, and please subscribe and then click bell notifications all para lagi kayong updated kapag may bago akong ina-uploads. See you soon guys! Thank you for watching! Bye!